Bakit talaga ang hirap mag-ipon? Hindi naman dahil kulang ang ating kita, pero yung pinakadelikado, yung sinasabi nating parating, deserve ko to mindset. Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Welcome back to another powerful episode sa series po natin ng Act Like Your Wage. Kung na-miss mo po yung first episode, please check nyo na lang yung link sa comment section para makita nyo. So, ilalantad po natin ngayon isang pag-uugali na hindi natin namamalayan pero unting-unti sumisira sa future at ating pangarap. Ito yung deserve ko tong mentality. Saan ba nanggagaling tong deserve ko tong mentality? Number one, hindi to basta ugali lang. Ang deserve ko to ay isang produkto ng kultura, trauma, at syempre, yung kapaguran ba sa kahirapan. O like for example, let's talk about pagod, di ba? Sa Lunes hanggang Sabado, nagtrabaho ka, wala ka na talagang pahinga, pagdating ng sweldo, grabe. Oh, nako, deserve ko naman to na magkape. Oo. Yung feel mo, you earn the right to spend kahit wala ka sa budget. Pagod ka, kaya gusto mong maramdaman yung may reward ka. Walang masama yan, kung kaya mo. Number two, ito, saan ba nagagaling deserve ko to mentality to? Galing to sa kakulangan noon. Alam mo, lalo na kung ikaw ay na-deprive ka nung bata ka, na hindi mo ma-afford yung gusto mong kainin, bilhin, puntahan. Yan sinasabi mo, ay, deserve ko na to ngayon. Oo, wala ako nito noon di ba? Ang tawag natin dyan, healing of the inner child. Third, saan ba itong nanggagaling to deserve ko to mentality? Honestly, galing to sa social media pressure. Nakikita natin yung travel vlog, nagcha-check-in sila sa 5-star hotel, may bagong phone, bag, car. Siyempre, pareho lang kami nagtatrabaho Deserve ko rin yan. Yan. We mistake luxury for self-worth. Pang-apat, saan ba nanggagaling to? Saan ba hugot mo? Ito, galing to sa mga tinatawag natin na trauma o emotional pain. Yung parang napahiya ka. Yung ma-feeling mo ang babat pa ang tingin na sa'yo ng tao. Yung parang gusto mong talagang i-prove na afford mo na. Ayan, deserve ko yung bagong gamit. Diba? Bagong gadget, bagong travel. So, we use spending to cope with our emotional wounds and trauma. Sino po sa inyo ang guilty dyan? Alam mo, ito ang reality. Bakit delikado tong mentality na ito? Again, ulitin ko, let me offer disclaimer. Hindi masama mag-reward sa sarili. Kung afford mo at kaya mo, walang issue yan. Pero kung lahat ng emosyon mo, pupunan mo, stress, lungkot, inggit, ginagamot mo lang sa pagbibili at pag-shopping, that's not healing. That's financial bleeding. Alam mo, sa totoo lang, yung parang lumalabas na yung pera mo na hindi mo nararamdaman, di ba? You cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Pumili ka, temporary happy ka, pagkatapos niya, lonely ka na. Kung ang deserve mo to ay kumakain sa budget mo at ending, nagkakaroon ka ng tinatawag na financial stress. It's not healthy. Ito yung katanungan. Gusto mo ba talagang malaman what you and I truly deserve? Alam mo, deserve mo talaga na magkaroon ng 7,000 pesos na ipon kaysa 7,000 pesos sa sapatos mo. Deserve mo magkaroon ng ipon kaysa magkaroon ng bagong iPhone. Alam mo, deserve mo na magkaroon ng peace of mind kaysa magkaroon ka ng financial stress. Deserve mo ang financial peace kaysa financial pleasure. Kung naliliwanagan ka sa pinag-uusapan natin to, type liwanag sa comment section. Alam mo, ito yung challenge ko. 1 week. 1 week lang. 1 week. No, deserve ko to spending. Sa 1 week lang. So, gamitin po natin yung hashtag, deserve ko mag-ipon. Ulitin ko, deserve ko mag-ipon. Okay? At i-comment mo sa baba, I accept the challenge. Walang deserve ko to spending for the week. So, mga kapatid, let me end. Deserve ko to may sound harmless but the most manipulative. Talagang nakakabutas talaga ng bulsa. It convinces you to experience comfort today pero sacrifice for your peace of mind tomorrow. So, if you found this video very helpful, nako, please naman like, comment, and share. Don't forget to subscribe. So, kapatid, ano na-realize mo sa video na ito? Kung ano na-realize mo, please type it in the comment section at mag-usap tayo. At tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Shinkitan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.